Sa ngayon, isa na si Jalen Brunson sa best point guard sa NBA. Pero bago siya naging mukha ng New York Knicks at muling bumuhay sa franchise, hindi naging madali ang daan niya papunta sa pagiging superstar. Noon, ang tingin sa kanya ay undersized guard lang. Marami rin ang nagduda kung kaya niya ba talagang maging star sa NBA level. Nagsimula ang kanyang kwento sa Cherry Hill, New Jersey, kung saan bata pa lang malaking parte na ang basketball sa buhay niya. Ang kanyang ama na si Rick Bronson ay halos isang dekada ring naglaro sa NBA para sa iba't ibang teams, kabilang na ang Knicks squad na umabot sa 1999 Finals. Kaya't lumaki si Jalen sa NBA arenas, locker rooms at kasama ang mga NBA players. Naging normal na lang para sa kanya ang buhay sa NBA. Kilala na siya ng mga tao sa loob ng Knicks organization at madalas din siyang sumasama sa kanyang ama tuwing practice at games. Dito na lalong nahulog si Jalen sa basketball habang pinapanood ang kanyang amang maglaro sa NBA. Doon unti-unti niyang pinangarap ng makapaglaro din sa liga balang araw. Taong 2006, 10 years old pa lang si Bronson nang maranasan niya ang moment na nagpabago sa buhay niya. Sinamahan nito ang kanyang ama sa practice ng Philadelphia 76ers. Pero doon, nalaman ni Rick na nakat na siya sa team. Kaya't napagdesisyonan nitong tuluyan ng magretiro sa basketball. Bagamat natapos ang playing career ni Rick, agad naman siyang lumipat sa coaching. Pero dahil sa trabaho, ilang beses ding nagpalipat-lipat ng tirahan ng pamilya ni Bronson sa loob ng maraming taon. At kahit saan man sila mapunta, basketball pa rin ang sentro ng mundo ni Jalen. Pagdating ng 7th grade, doon tuluyang nagdesisyon si Bronson na mag-focus ng todo sa basketball. Itinigil niya ang iba niyang activities at binigay ang buong atensyon para sa basketball. Kasabay nito, sinimulan siyang itrain ng kanyang ama sa matitinding workouts linggo-linggo. Sa mga mahahabang training na iyon, nabuo ang disiplina at work ethic na nagdala sa kanya mula sa isang overlook na bata hanggang sa isa sa mga pinakamalalaking bituin ng NBA. Sa kanyang high school, matapos ang ilang taon na pagpapalipat-lipat dahil sa coaching career ng kanyang ama, tuluyan ang nanirahan ng pamilya ni Bronson sa Lincolnshire, Illinois, kung saan mabilis siyang naging star player sa Stevenson High School. Dito rin unti-unting nagsimula ang pag-angat niya bilang isa sa mga tapyang talent sa state. Nagpakita agad ng potential si Bronson bilang freshman, pero nag-breakout ito sa sophomore season niya. Dinala niya ang Stevenson sa state championship game laban sa Senior Career Academy na pinapangunahan ng future NBA players na sina Jabari Parker at Kendrick Nunn. Kahit natalo sila sa championship game, nag-average pa rin si Bronson ng higit 20 points per game at siya lang ang nag-iisang sophomore na napili sa Illinois All-State team. Sa sumunod na taon, bumalik ang Stevenson na may dominanting 32-1 record. Sa semi-finals, nagpakawala si Bronson ng 56 points laban sa Whitney Young team ni Jalil Okafor pero muli na naman silang kinapos. Sa kabila ng mga masasakit na pagkatalo, naging isa si Bronson sa top recruits sa buong Amerika. At sa senior season niya, tuluyan rin niyang nakuha ang state championship at nanalo bilang Illinois Mr. Basketball. Pagkatapos nito, nag-commit siya sa Villanova na tinapos ang kanyang high school career bilang isa sa pinakamagagaling na players sa bansa. Pagdating ni Jalen Brunson sa Villanova bilang starting point guard, mabilis na umangat ang team sa college rankings at tinapos nilang season bilang number 6 sa bansa. Sa pagsisimula ng NCAA tournament, agad na dinumina ng Villanova ang mga unang round sa tila unstoppable sila. Sa Elite 8, hinarap nila ang pinakamalaking hamon laban sa Kansas, ang number 1 team sa bansa, pero nagawa pa rin nilang makalusot sa isang dikitang laban. Pagdating ng Final Four, nagpatuloy ang kanilang dominant run at nakarating sila sa championship game laban sa North Carolina kung saan tinapos nila ang season sa pamamagitan ng isang historic na panalo at nasungkit ang national championship. Kahit hindi pa si Bronson ang main star bilang freshman, naging mahalagang parte pa rin siya bilang starter ng isang championship team at ang experience na iyon ang naging pundasyon ng kanyang college career. Nang sophomore year niya, lalo pang lumakas ang Villanova at tinapos nilang season bilang number 1 team sa bansa. Mas lumaki rin ang role ni Bronson habang naging second leading scorer siya ng team na may averages na 14.7 points at 4.1 assist kada laro. Dahil dito, napili siya sa unanimous Big East first team at pinatunayan niyang hindi lang siya simpleng supporting piece.
Pero maaga ring natapos ang kanilang tournament run matapos silang ma-upset sa second round. Bagay na lalo pang nagtulak para mag-improve si Bronson. Pagsapit ng junior season niya, siya na mismo ang naging leader ng team at ginabayan ng Villanova sa isa na namang dominanting taon. Nag-average si Bronson ng 18.9 points at 4.6 assists habang pinamunuan ng Villanova papunta sa panibagong national championship. Tinapos niya ang kanyang college career na puno ng awards at national recognition bago tuluyang nagdeklara para sa NBA draft. Ang 2018 NBA draft ay may tuturing na isa sa pinakamalalakas na draft classes sa mga nakarang taon. Kasama ang mga top prospects tulad ni DeAndre Ayton, Luka Doncic at Trae Young. Kahit lampas pa sa lottery pick, sobrang lalim pa rin ang talent pool. Kasama si Shai Gilgeous-Alexander sa pick 11, Michael Porter Jr. sa pick 14 at Anthony Simons sa pick 24 na kalaunan ay naging mahahalagang players sa NBA. Isa sa pinakamalalaking steals ng buong draft ay nangyari sa 33rd pick sa early second round nang piliin ng Dallas Mavericks si Jalen Bronson. Mas naging espesyal pa ang move na ito dahil nakuha rin ng Dallas si Luka Doncic sa parehong draft na kalaunan ay naging future core na magbabago sa direksyon ng franchise. Sa kabila ng kanyang winning pedigree, bumagsak pa rin si Bronson sa draft dahil sa concerns tungkol sa kanyang size at athleticism. Sa taas na 6'1", maraming scouts ang nagdududa sa kanyang depensa at kinu-question kung kaya bang mag-translate ng laro niya sa NBA bukod sa pagiging backup point guard lang. Pero hindi naging hadlang ang mga pagdududang iyon para patunayan niyang sarili. Tahimik lang ang rookie season niya dahil bihira siyang mapasama sa rotation. Pero nang magkaroon ng injury sa team ay nabigyan siya ng pagkakataon. Pagkatapos ng season, nakuha niya ang role bilang 6-man ng koponan at naging maaasahang backup ni Luka. Sa ikalawang taon niya sa liga, nagtamo siya ng torn labrum sa balikat na kinailangang operahan. Dahilan para maagang matapos ang kanyang season at magdulot ng pagdududa sa mga development niya. Pero pagbalik niya sa kanyang third season ay lalong lumakas si Bronson at nag-improve sa halos lahat ng aspeto ng laro. Naging mahalagang bahagi siya ng rotation habang tinulungan ng Dallas na makarating sa playoffs at makakuha ng mahalagang postseason experience kahit panalaglag sila. Matapos ang masakit na playoff exit ng Dallas, ginamit ni Jalen Bronson ang experience bilang motivation. Sa 2021-22 season, mas lumaki na ang role niya nang gawin siyang starter para sa Mavericks. Agad nitong binago ang impact niya sa team dahil naging consistent scoring at playmaking option siya katabi ni Luka Doncic. Sa regular season, nag-average si Bronson ng 16.3 points, 4.8 assists at 3.9 rebounds kada laro. Tinapos ng Dallas ang season bilang 4th seed sa Western Conference at naghanda para sa panibagong playoff run. Sa first round ng playoffs laban sa Utah Jazz, hindi nakalaro si Luka sa unang 3 games dahil sa injury. At dito na napunta kay Bronson ang kontrol sa opensa. Doon, nagsimula ang kanyang breakout performance. Tinulungan niyang manalo ang Dallas sa mahalagang laro sa simula ng series, kabilang ang kanyang 41-point explosion sa Game 2 at isa pang all-around performance sa Game 3 kung saan siya muli ang bumuhat sa opensa. Nakuha ng Dallas ang kalamangan sa series at napatunayan niyang kaya niyang mag-perform under pressure kahit wala ang kanilang superstar. Pagbalik ni Doncic, tinapos ng Dallas ang series sa loob ng 6 na laro pero malinaw nang naipakita ni Bronson ang kanyang halaga. Nag-average siya ng halos 28 points kada laro sa series kasama pa ang solidong rebounding at playmaking numbers. Dahilan para makakuha siya ng national attention bilang isa sa mga umuusbong na playoff performers sa liga. Sa second round laban sa Phoenix Suns, ipinagpatuloy ni Bronson ang maganda niyang laro na na-upset ang Suns sa loob ng 7 games. Kahit bahagyang bumaba ang kanyang scoring average, nanatili pa rin siyang mahalagang contributor sa mga crucial moments habang tinulungan niya ang Mavericks na makarating sa Western Conference Finals sa unang pagkakataon mula pa noong 2011. Kalaunan natalo rin ng Dallas sa Golden State Warriors pero sobrang tumaas ang value ni Bronson. Napatunayan niyang higit pa siya sa isang role player, isa siyang starting caliber guard na kayang bumuhat ng playoff games. Pero sa kabila ng pag-angat nito, hindi nagkasundo ang Dallas sa kanya para sa isang long-term extension sa contract negotiations. Ayon sa mga ulat, masyadong mababang naging offer ng team kumpara sa market value.
Kasabay nito, lumitaw ang New York Knicks bilang top destination para kay Bronson dahil sa koneksyon niya sa organisasyon kay Coach Tim Thibodeau, sa tatay niyang si Rick Bronson na sumali sa coaching staff ng New York at kay Leon Rose sa front office. Dahil dito, naging malinaw na New York ang magiging landing spot niya. Pumirma si Bronson ng 4-year, $104 million deal at tuluyang umalis sa Dallas. Agad niyang binago ang direksyon ng Knicks, naging primary leader ng offense, nagpost ng career high sa scoring at assist at dinala ang team pabalik sa winning basketball, kabilang ang kanilang first playoff series win over a decade. Mula sa isang overlooked second round pick, naging mukha siya ng New York Knicks. Sa simula ng 2023-24 season, hindi na underdogs ang New York at si Jalen Bronson. Inaasahan na silang manalo. Matapos ang breakout year niya, ang challenge na lang ay consistency at patunayang legit ang kanilang pag-angat. Sinagot naman ito ni Bronson sa mas mataas pang level ng laro na nag-average ng 28.7 points at 6.7 assists. Nakuha niya rin ang kanyang first All-Star selection na tuluyang kinilala bilang isa sa elite guard sa NBA habang tinapos ng Knicks ang season bilang second seed sa East. Sa playoffs, lalo siyang nag-step up. Nanguna siya para talunin ng 76ers kahit injured ang mga teammates. Sa second round laban sa Pacers, binuhat niya ulit ang Knicks sa kabila ng sunod-sunod na injuries. Pero sa dulo, hindi na kinaya ng team at natalo sila sa 7 games matapos siyang magka-injury sa Game 7. Pagsapit ng 2024-25 season, na-reload ng front office ang roster at nagdagdag ng elite talent tulad ni Karl Anthony Towns para ipares kay Bronson. Agad namang nag-click ang bago nilang pick and roll duo habang ipinagpatuloy ni Bronson ang elite niyang laro. Nag-average ng 26 points at career high 7.3 assists. Pero muli silang kinapos sa Eastern Conference Finals laban na naman sa Indiana Pacers. Pagsapit ng 2025-26 season, naging official leader na si Jalen Bronson ng Knicks. Pinangunahan niya ang team sa NBA Cup Championship kung saan siya rin ang naging MVP kasabay ng kanyang ikatlong sunod na All-Star at All-NBA selections. Sa 2026 playoffs, lalo pang lumakas ang Knicks. Dinaanan nila ang Hawks, winalis ang 76ers at tuluyang dinumina ang Eastern Conference Finals laban sa Cavaliers matapos ang 4-0 sweep kung saan si Bronson ang naging unanimous Eastern Conference Finals MVP. Sa kanyang pamumuno, nakabalik ang Knicks sa NBA Finals sa unang pagkakataon mula pa noong 1999. At ngayon, nasa kanyang pagkakataon na iangat ang franchise pabalik sa championship glory. Kung may komento o reaksyon, ilagay mo lamang sa ating comment section at babasahin natin lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.